Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma. Ito'y matapos ang kinasasangkutang kontrobersiya at skandalo ni Marcos Jr. Pamilyang Marcos sila muli raw kinarma. Korte Suprema kinumpirma na at opisyal nang binabawi ang Malacanang of the North. Tila totoong araw ang kasabihang sadyang hindi natutulog ang karma matapos ang umano'y panggigipit at tila panggurgor sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, na tila pinaulanan ng walang katapusang samut-saring pangbabatikos ng administrasyon ngayon. Sa wakas, gumagana pa rin pala ang judiciary sa Pilipinas. Pamilyang Marcos tila muli raw kinarma. Kamakailan lamang, kinumpirma na at idineklara na ng Korte Suprema na ang 57.68 hectares na property ng pamilyang Marcos sa barangay Suba, Paon, Ilocos Norte ay pinatunayang ill-gotten wealth at ipinag-uutos pa ng Korte Suprema na ibalik na ito. Ayon pa sa balita na inilabas ng Korte Suprema, SC Marcos family's Paway property ill-gotten. The Supreme Court EC has ruled that a 57.68 hectare property in barangay Suba, Paon, Ilocos Norte owned by the Marcoses constitutes ill-gotten wealth in a decision penned by Associate Justice Marvic Leonen. The ECN Bank rule as unconstitutional the 25-year lease agreement signed on December 20, 1978 between the late President Ferdinand Marcos Sr. and the Philippine Tourism Authority PTA. The Paway property, which was leased at a low rate of just 1 peso per year, was intended for the development of the Power Lake area. But the High Court noted in its verdict that there was no evidence to support Marcos Sr.'s ownership of the land at the time the lease was executed. The AC also stated that Paway Lake and its surroundings are part of National Park, categorizing the land as public property that cannot be privately appropriated. The ruling further said that despite the issuance of Presidential Decree number 1554 that opened the land for acquisition, no documentation exists providing that the property was transferred to Marcos Sr. before the 1978 lease agreement. As a result, the AC declared that Marcos Sr. had no authority to lease the land, making the contract invalid, Leonen wrote in his decision. The High Court also said that the contract included provision stating that ownership of any improvement made during the lease would revert to Marcos Sr. upon its termination. This arrangement was found to violate the constitutional prohibition against the president holding any financial interest in a government contract as outlined in both the 1973 and 1987 Constitution. The AC said the AC thus order that the property be returned to the state with exemption for portion now covered by free patents. Unquote. Ngayong tila hinatulan na at napatunayan na ng Korte Suprema na tila ilan sa mga ari-arian at pera ng pamilyang Marcos ay kinukonsindera na ill-gotten wealth. Ano kaya ang masasabi rito ni Pangulong Marcos Jr.? Aware na kaya siya sa pinag-utos at desisyon ngayon ng Korte Suprema? At ayon pa sa social media post ng well-known political commentator na si Crisette Laureta Chu, at least gumagana pa ang judiciary dahil wala ng silbi ang legislative, praying for the justice who ruled in this case. But since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the SC, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcoses ay considered ill-gotten. Pampanga Provincial Governor Dennis Padilla, Social Jordan. Bobo ka! Tanggap ko yun. Pero kailan ka pa nag-drugs? Ibang trip to! Bad trip! Sino ba dapat ang ma-impeach? Si PBBM o si VP Sara? PBBM! Period! PBBM! Bumaba ka na!
Utang na loob, maawa ka. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Alam mo niyo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Yan ang tatak PBBM. Diba? Kaya bumaba ka na sa pwesto, utang na loob, maawa ka sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Apo Lakay, ang ginawa mo, tinripli mo yung ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. Utang na loob, bumaba ka na, parang awa mo na. BBM, si Marcos, Ferdinand Marcos ang dapat i-impeach. Diba? Si BBM! Bakit? Gano'n na nga kita na ang resulta ano bang nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang gulo-gulo na, super na, nakakalungkot na. Ayan. Malis ka na. Oo, dapat. Second kotay, kailangan mag-resign ka na. Hi, Speaker! Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Ay nako, pati public teachers pinagdadadamay nyo. Totoo ba mga public teachers, mga ma'am, sir, na kayo ay sasali sa kalokohan ni Martin Romualdez? Kayo po ang kawawa dito mga teachers dahil kailangan po malaman ninyo na ang katotohanan, kinukuha po nila ang para sa inyo. So ito po, gagamitin pa kayo sa kalokohan? Sino po yung mga teachers dito, ma'am? Raise your hands. Ma'am, sir, sang-ayon ba kayo dito? Sasama ba kayo sa gantong mga pakulot-kalokohan ng mga administrasyon ngayon, nila Romualdez, dyan sa Congress? Sige po, comment below.